Second point po dito sa ating sineshare ay una nga po ay sabi dito ay papel ng pamilya. Ngayon naman po, ang pangalawa po ay ang espiritu ng pagkakaisa sa loob ng pamilya. Sabi nga po sa Colosas, Kapitulo 3, mga talatang 13 lang hanggang 14. Pinapaalala sa atin ang espiritu ng pagkakaisa sa loob ng pamilya. Sabi nga po, maging mapagpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat ng ito, magdamit kayo ng pag-ibig na siyang nagbubuklod ng lahat sa ganap na pagkakaisa. So ang talatang ito, obviously tinuturo po sa atin ang relasyong pantahanan ay hindi perfect. Ano po? Siyempre, kung may una tayong karanasan na mayroon nakakasamaan ng loob, may nakakaaway, or minsan nakakasuntukan pa, sa pamilya, kasi yung magkakapatid. Naranasan ko, ilang beses ako sinuntok ng bunso kong kapatid kasi binubuli ko siya nung maliit kami. Pero yun nga, gumaganti siya, sinusuntok. Ewan ko lang to si Winnet. Anong ginagawa sa'yo? Rene-wrestling ka ng dalawa, ano? Parang ganun pong, So, doon yung una po na experience. So, hindi po perfect, for sure. Gayun pa man, ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng pamilya ay nagsisimula sa pagpapatawad. Kapag natuto tayo magpatawad, sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo na nagpatawad sa atin ng walang kondisyon. Itong pagpapatawad talaga ay isang topic sa akin na medyo tricky. Medyo mahirap kasi madaling sabihin magpatawad agad. Pero pag naranasan nyo talaga yung, halimbawa yung matinding offense na ginawa sa inyo, parang mahirap. Pero iniisip ko na lang po lagi na ready ako magpatawad. Ready ako magpatawad. Pero kailangan mo magkakaroon ng adjustment, kumbaga. Kasi yung tao lang po tayo, kailangan natin na, kagaya nga po ng pagtuturo natin ng leksyon sa ating mga anak, kung tayo pang mga magulang. Ganun din po yung kung kapatid man siya o kaibigan, na halimbawa nagkasamaan kayo ng loob. Siyempre, papatawarin ko siya, pero kailangan magkalinawan na tayo para hindi na maulit. Kasi, siyempre, kailangan may matutunan, may mabago para hindi ulit dumaan sa sama ng loob. Ano po? Kasama rin po siyempre ng pagpapatawad ay yung pagpapasensya. Sa pamilya, sa bahay, sa amin, sa bahay na, maliliit pa po yung mga anak namin. Yung pasensya talaga ay, minsan maagang nauubos, umaga pa lang ubos na, lalo na sa nanay nila. Maaga pa lang ubos na yung pasensya. So, kailangan mag-recharge later. Ano po? So, napakalaga po ang pagpapasensya kasi ito po yung, araw-araw nating ma-experience. Kasi yun nga po, pwedeng bilang mga magulang, may mga anak tayong makulit. Ano po? Na ilang beses na nasabi na ganito ang gagawin, ganun pa rin, uulitin pa rin, mga ganyan. Sa halip na madaling magalit daw, o mawala ng loob, pinipili ng mga magulang na maging magpagpasensya at patuloy na umaalalay. So, kahit para sa mga anak, kahit kami ay piling niya na ubusan na ng pasensya, okay lang yun kasi nagpapasensya nga kami. Mahal pa rin namin kayo. Mahal pa rin kayo ng inyong mga magulang. Kahit ano pa man ang mangyari. At lagi ang mga magulang nyo ay handang umalalay sa inyo. Kahit kayo ay pasaway. Yan po ang sinasabi dito. So, pinapakita nito ang kanilang pag-ibig, na ang kanilang pag-ibig ay higit sa anumang pagkukulang. Sa ganitong uri ng pagtutulungan, ipinapakita natin na ang pamilya ay isang lugar kung saan bawat isa
ay tinutulungan na maging mas mabuti at magbago ng may pagmamahal. Ang pag-ibig, ayon po doon sa talata na binasa natin, ang pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat ito po ang nagbubuklod ng lahat ng mabuting katangian tulad ng pagpapasensya at pagpapatawad. Pag-ibig lang po. Kaya nga po may awit na pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kung walang pag-ibig, mahirap ipatupad ang ibang mga aspeto ng mabuting relasyon sa pamilya. So sa bawat araw na tayo po ay nagmamahal ng tapat, pinapakita natin ang liwanag ni Kristo sa ating mga tahanan. Pinapakita natin ang ganitong uri ng pag-ibig sa mga simpleng bagay, sa mga araw-araw na pangangalaga sa isa't isa, sa mga maliliit na sakripisyo, at sa mga oras na pinipili nating unawain ang hinaing o pangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. So sa madaling salita po, ang tunay na pagkakaisa ay nakasalalay sa ating kakayahang magmahal at magpatawad. Nasa kabila po ng kahinaan at pagkakamali ay handa tayong magdamit ng pag-ibig, ang pundasyon ng bawat matatag at masayang pamilya. So ito na nga po, di ba nalalapit na ang kumbaga yung pinakaantay natin na date na nagre-reunion tayo para alalahanin ang yung pagsilang ng ating tagapagligtas. At dito po tayo pupunta sa panghuling punto, pamilya bilang sentro na kagalakan ng Pasko. So, sa Advent na to, dito po natin makikita yung kasimplihan dapat ng pamilya, pero inaalala po natin yung impact nung event na yon na kung saan ipinanganak ang ating pong tagapagligtas.